Okay, so good day. For today's video ay pag-uusapan naman po natin yung computations of reactions on beams. So, like for example, problem number 1, compute for the reactions at A and B. So, given po tayo ng figure. So, ito po yung figure na meron tayong simply supported beam po yan. Simply supported beam siya kapag naka-hinge and roller doon sa magkabilang dulo. So, meron rin naman pong tinatawag na overhang. Yun po yung merong nakahang doon sa left portion or sa right portion ng support. Sa left portion or sa right portion ng ating beam. So, for this problem, pag magko-compute po tayo ng reactions, dapat po ay maalala natin yung kung ilan yung mga support reactions na meron po tayo. So, like for example, we have the hinge. Dapat alam po natin na meron tayong support reactions dito na dalawa. So, let's say this is point A, meron tayong AY, tsaka yung ating AX. Yan po, no? So, hinge support. Then, kapag ka-roller naman po, so, meron tayong ganyan support. Minsan, sa mga books, ang drawing nila ng roller ay ganito, no? Ganyan. So, basta may makita kayo na ganyan na bilog or ano, so meaning roller yan. At ang support reaction po niyan ay, so if this is point B, no? So this is BY. And that BY is just the same as the reaction at B na, no? Kasi yan na po yung total force niya. So ganun din dito, if that is point B, so that is BY. So unlike kasi dito, ang reactions nito, total, that is RA. Na kung saan, from statics ay we can formulate here a triangle. So tip to tail, so AX, then AY. Tapos meron tayong reaction sa A. So by Pythagorean theorem, we can say that the reaction at A is just equal to AX squared plus AY squared. No? So yan po. So tapos meron rin tayong support na naka-fix siya. Na kung saan meron tayong reaction na tatlo dyan. Meron tayong horizontal. So, let's say this is point C. So, CX, tapos CY, then moment sa C. Okay? So, then meron rin po tayong tinatawag na internal hinge. So, pagka-internal hinge naman po, kung meron tayong hinge externally, meron rin tayong hinge internally. So, let's say this is the beam. So, meron tayo dyan hinge or kumbaga parang naka-joint lang yung or nakapako lang yung kanyang members. So, meron tayo dyang dalawang reactions. Baka sabihin kasi nung iba apat. So, meron tayo ditong, so let's say this is point D. So, this is dx and dy. And assumption lang yung direction na yan. In case man na maging negative yung value, you change this direction into opposite one. No? So, dito naman sa kabila, may dx tayo dyan. Kung let's say that is the correct direction, so opposite naman dito, ito yung dx. Tapos, meron tayong dy. Ganyan naman. No? Then, kung meron tayong external roller, meron rin tayong tinatawag na internal roller. No? Yung ganito po. Yan. So, naka-roller siya dito. So, na kung saan ay meron tayo ditong force in that member. So, let's say, another point E. So, reaction sa E, or that is EY. Then, akit naman yan dyan sa taas. Kung i-consider natin yung dalawang portion. No? So, yung first and second portion po yan. No? So, that is RE. EY. Okay? So, ganyan po. So, for this problem, let's try to compute for the reactions. And itong given beam naman po ay statically determinate. Since pagka sinabi nating statically determinate, ay can be computed
by what we call this equilibrium equation. Ano ba yung equilibrium equation natin? We have here summation of forces x equal to 0, forces y, and summation of moment po, no? So, yan yung ating equilibrium equation. And para malaman yon, yung total reactions ay compare natin sa 3n. So, ilan ba yung reactions dito sa point A? So, to solve for problem 1, para malaman natin kung statically determinate siya, dapat siya po ay equals. So, ang reactions dito ay dalawa, tapos meron tayo dun sa roller na isa, so magiging 3. 3 times, ilan bang member to? Yung beam. Iisa lang naman, so magiging 1. So, 3 is equal to 3. Pag yan po nag-equal, ang tawag natin dyan ay statically determinate. So, by the other forms ng mga determinacy, ay dun po yan mas pinag-aaralan ng mas malawak pa sa subject na structural theory. Pero itong topic po na to ay it can be a topic for statics and structural theory. Pero madalas sa structural theory, itong topic na to ay hindi na dinidiscuss ng ibang professor kasi they assume na kabisado na nila ito once na they undergo or they passed this subject on statics of rigid bodies. Okay, so ito po yung problem na to ay try nating i-solve, no? So pagka mag-solve tayo ng problem na to, ay dapat alam natin yung mga ibig sabihin nitong mga couple na yan at saka yung 50 kilonewton. So from the statics of rigid bodies, itong 50 kilonewton po na yan ay pwede nating i-component into x and y. So this is 50 sine of 30. So kung along x-axis yan, yung ating vertical component is 50 sine 30. Ito naman po ay 50 cosine of 30. Tapos may 20 kilonewton load tayo dyan. No? So pagka naka-encounter kayo ng naka-incline na force, first step kagad na gawin nyo, i-components nyo siya into x and y. So kung magsasummation ng moment po tayo at point A equal to 0, so that is 50 sine of 30 multiply by, ilan po yung distance niya sa A? So 1 plus 1.5, that is 2.5. Okay? Tapos, meron pa po tayo ditong reaction sa B. So, that is force times perpendicular distance. Ang perpendicular distance niya ay 1 plus 1.5, kaya 2.5. So, ito ang unit nito ay kilonewton. Tapos, ito naman may meter na dyan. Ngayon, may mapapansin kayo, meron siya ditong unit couple. 50 cosine 30. Okay, so meron tayong unit couple dyan na 20. So, yung 20 po na yan, assumption positive natin dito is clockwise. Dahil clockwise yung 50 sine 30, positive to. So, yung 20 naman po ay clockwise din. So, ipa-plus lang po natin yung 20. Tapos, meron tayong na-encounter na counterclockwise naman na 30 kilonewton. Minus naman po natin yan. Kakailanganin pa po bang i-multiply siya sa distance? Hindi na, kasi ang unit na nito ay kilonewton meter. At ito ay kilonewton meter na rin. So, wala na pong kailangang i-multiply na distance pa. So, minus yung ating RB, multiply by, ilan po yung distance nito? 1.5, 1.5, 3 plus 1 plus 1. So, that is 5. So, to compute for the reactions ng ating equals 0. I forgot to write equals 0. So, 50 sine 30 times 2.5 plus 20 minus 30 over 5. So, that is 10.5. So, reaction sa B is 10.5 kilonewton. Okay, so 10.5. So, ito pong RB na yan, that is also BY. At yan na rin po yung total reaction sa B since wala naman po yung X component. So, for the reactions of A naman, meron po tayo ditong AY at meron rin tayo ditong AX. So, kung meron tayong AY at meron tayong AX, kailangan po masolve muna natin yung AX bago yung AX
Not necessarily, I mean, pala, na AX mauna. Kahit AY, okay lang. Pero, kailangan makompute rin natin yung AX. So, kung kailangan nating mag-solve ng AX, so ito ay direction, assume direction lang yan, no? So, kung negative man po yung magiging value niya, so sige, gawin natin na ang direction nito ay pakaliwa. Pero I expect na magne-negative yung sagot since meron tayo ditong inclined force na ganyan. So, to the right siya, to the left. So, dapat magre-react to ng to the right. So kung magsa-summation para ma-solve yung AX, kailangan mag-summation of forces naman tayo along x is equal to 0. Assumption positive is to the right, so that is negative AX minus 50 cosine 30 is equal to 0. So yung lalabas pong value ng AX dito is negative. So that is negative 50 cosine of 30. Negative 43.30 kilonewton. Okay? So, yung negative na yan, it indicates na yung in-assume nating direction ay mali. So, tatanggalin ko na lang tong negative. So, AX is, ito ay, nung in-assume natin na siya ay to the left. So, AX is 43.30 kilonewton and it should be to the right na. Okay, so kung ang tinatanong ay reactions or total reactions, hindi yan yung sagot. Pero kung ang tinatanong ay horizontal component of the reaction at A, ito na po yung sagot, no? So, kung total reactions ang tinatanong, hindi pa yan yung sagot. At kung reactions lang ang binanggit sa problem, assume na total ang tinutukoy dyan, no? So, para naman po ma-solve yung ating AY, dalawa po yung paraan. Pwede tayong mag-summation of forces, tapos summation of moment. So, doon na lang po ako sa mas madali. Summation of forces y is equal to 0. So, kung gusto nyong explore pa, pwede kayong mag-summation ng moment. Then, dapat magsi-0 pa rin siya. Okay, so AY plus BY RB or BY, assumption positive upward. So, minus 50 sine 30 is equal to 0. So, may na-solve na tayong BY kanina, 10.5. So, ang ating magiging value ng AY is equal to so 50 sine 30 minus 10.5. 14.5 na. So, 14.5 kilonewton. Okay. So, ang kagandahan kasi dito sa topic na to, pwede kayong mag-checking ng isang equilibrium equations na hindi nyo pa nagagamit. Kung nag-moment ka sa A, pwede kang mag-moment sa B. No? Sabi ko kanina, try it on your own, pero sige, let's try to compute na rin. Pero buburahin ko mamaya yung solution, no? Para meron tayong space mamaya dito sa next problem. So, kung kunwari hindi mo pa alam yung AY at medyo duda ka, pwede ka namang mag-summation ng moment sa B. So, summation ng moment sa B is equal to 0. Sige nga, AY times 5. Tapos, meron tayong minus 50 sine 30. Distance nito, perpendicular is 1.5 plus 1. So, that is 2.5. Tapos, again, ano ba yung assumption positive natin dito? Assumption positive dito is clockwise. Okay, so clockwise direction. So, AY times 5 minus 50. Tapos, ano pa yung clockwise? Itong 20 clockwise. So, plus 20. Tapos, minus 30 is equal to 0. So, dito may mapapalabas tayong value ng y. So, that is 10 plus 50 sine of 30 times 2.5 divided by 5. So, 14.5. So, ito po yung kagandahan ng pagka pwede nyo ring i-check
na tama yung 14.5 dun sa isang equilibrium equations na hindi pa natin nagagamit. So, dapat paparehas po yan, no? And for the reactions at A, kung component lang yung tinatanong yan na yung sagot, no? Assume natin na sa problem na yan, ang tinatanong ay total reaction sa A. So, kung total reaction sa A ang hinahanap, that is just equal to the square root of AX squared plus AY squared. So, computein lang natin, no? So, that is 45.66 kilonewton. Ito na po yung sagot, no? Okay. So, kung total reactions, ito na po yung sagot, no? I-box natin yung final answer kung yun yung tingin nating tinatanong doon sa problem. Okay. So, for the next problem, this is what we call the type of beam na cantilever beam. Cantilever siya kasi meron siyang isang support lang dito tapos lahat ay all throughout ng span ay overhang na, no? So, kung maalala natin, meron tayo ditong vertical AY, meron tayong AX, tapos meron tayong moment. So, moment. Assume natin ang moment ay clockwise direction. So, ito po ay MA. Hindi porket sinabi niyang reactions sa A, itong AX, AY lang ang kukumputin. Pag sinabi nating reactions, pati po yung couple force na MA ay kailangan nating i-compute. Okay? So, by inspection, pwede nating masabi that AX is equal to 0. Kasi wala naman pong horizontal force tayong nakita dyan. So that AY is just the same as the total reactions at A. So to compute for the reactions, mag-summation of forces Y po tayo equal to 0. So that is RA, assumption positive, upward, RA, minus. Pagka kukunin po natin yung total force niyan, area lang po nung ating load, no? So, dahil yan ay triangular load, 1/2 ng base times height. So, ano ba yung base? Yung ating height. Unahin na lang natin yung height, 60 kilonewton per meter yan. Multiply by 3 meters. So, magka-cancel yung meters. Magiging kilonewton na lang. Tapos, minus 30 kilonewton per meter. Multiply by 3 meters is equal to 0. So, RA now is equal to so 180 kilonewton. So, ito na yung value ng reaction sa A. And to compute for the moment at A, summation ng moment tayo at A equal to 0. So, positive MA kasi clockwise siya. Tapos plus yung ating area, 60 times 3 over 2. Hindi ko na nalagyan na unit, no, para tipid sa space. Multiply by, kapag ganyan po yung ating spandrel na triangle, that is 2/3 ng length po. Hindi, pag dito siya sa highest intensity, 1/3 ng length na 3 meters. Pero dahil nandito siya sa lowest intensity, yan po ay 2/3. Common mistake, no? 2/3 lang ang nalalagay ng iba. Hindi nila nalalagay yung distance na 3 meters. So, dapat po kasama yung 3 meters, no? Okay, plus 30 multiply by 3. Area ng rectangular is base times height, 30 times 3, multiply by the moment arm. So, ilan po ba yung moment arm niya sa point A? So, that is 3 plus 2, so that is 5. Plus, kalahati po ng 3, so that is 3 over 2. Equals 0. Okay? So, to compute for MA, at ang value ng MA ay magbibigay ng negative value. So, negative value siya kasi mali yung assumed direction natin. Ito po ay magka-counteract yan ng
clockwise, so dapat ito ay yung reactions natin ay counterclockwise, no? So negative 'yan. Negative sign indicates na mali ang direction. So to compute for MA, plus 30 times 3 times 5 plus 2, 3/2. 765 kilonewton meter. And the direction of this reaction is counterclockwise. Okay. We can remove negative, then yung magiging directions niya is counterclockwise. So this is the answer for the reactions at point A. Ang sagot po ay RA is 180 and MA is 765 kilonewton meter. So yan na po yung magiging sagot niya. So may mga cases naman na ito po, nakalimutan ko sabihin kanina, pwede niyong i-check yung Rn 3n niya versus 3n. So ang reactions ay tatlo. Bakit tatlo? Meron tayong AX, AY, and MA. Tapos 3 times ilan po yung member? 1 lang. So 3 is equal to 3. Yan. So kagaya ng sinabi ko kanina, hindi porket sinabi nating reactions, yung AX, AY lang ang i-compute. Bakit dito sa R is equal to 3n, sinama natin na reactions yung MA, no? Ito ay reactions sa A, reactions sa Y. Hindi naman porket sinabi nating reactions, vertical and horizontal component lang. Pati po yung couple force po na MA ay reactions pa rin yan. Kasi nagre-react siya towards the applied load. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya reactions pa rin po ang tawag natin sa mga moment or couple force. Okay? So may mga cases naman na naka-overhang siya, pero may mga problem din naman na may mga internal hinge, no? Or mga internal roller. So yun po, dapat malaman natin kung paano natin ipaghihiwalay yung mga force doon, no? So parang ganito. Ito po ay statically determinate pa rin. So meron tayo ditong internal hinge. So for today's problem, let's try to compute for the reactions. Ayan. So kung meron tayo kaninang triangular load tapos meron tayong rectangular load, let's try to solve naman kapag siya po ay naka-trapezoidal, no? So meron tayo ditong A, B, and C. So pagka ganyan po yung problem, so reactions at reactions at A, B, and C. So meron tayo diyang fixed, tapos merong internal hinge, tapos roller. So pag-iwalay natin yan, so magkakaroon po siya ng horizontal at saka vertical. So meron tayo ditong
Ayan, no? 30 kilonewton. It should be per meter, no? May per meter yan. Basta distributed load, ay meron siyang per meter. So, again, ang mga type of loadings natin, we have here the concentrated load, couple, tapos meron tayo rectangular load. So, yung kanyang resultant force ay distance na kalahati po ng distance mula dito hanggang dyan. Tapos, pagka meron naman tayong triangular load, ito po, ang distance naman ito ay 1/3 ng distance yan, tapos dito ay 2/3. Tapos, meron